Ang kwentong ito ay nagsasalaysay ng isang yugto sa buhay ni Maria. Nay, dalawa lang po ang naging ko sa pagsusuli. Dalawang mali? Bakit? Saan ka nagkamali? Akala ko ba nag-aaral ka? Dapat hindi ka nagkamali. Dapat pinakamataas na marka sa bawat pagsulit na nakukuha mo. Ano si Inay? Ako naman po ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusuli. Maski na! Pag-igihan mo pa dahil wala kang mararating sa ganyang marka. Oh, Maria, bakit parang hindi ka masaya? Kahapon lang tuwang-tuwa ka na maibalita sa iyong inay na ikaw ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit natin, ah. Ano naman bang nangyari? Hindi naman siya masaya, no? Sambit na pinakamatalik na kaibigan ni Maria. Oo, Carlo. Hindi ko na nga maintindihan. Buong buhay ko para hindi naman importante kay inay lahat ng mga paghihirap ko kasi hindi nagiging sapat sa kanya ang mga epekto ng pagsisikap ko. Hindi naman ako pasaway na anak. Lagi naman ako nakakakuha ng matataas na marka. Akala ko naman kung kailan ako na yung nauuna sa klase, magiging sapat na. Yun pala, hindi. Okay lang yan, Maria. Siguro kapag nalaman ng nanay mo na humahabol ka sa pinakamataas na rangko sa klase, maging masaya na siya sa'yo at baka ipagmalaki ka pa. Puro nga. Pagsisikapan ko ng mabuti iyan, Carlo. Baka kapag naisabit niya ang aking medalya sa pagtatapos natin ngayon sa elementarya, maipagmamalaki na niya ako bilang anak. Sigurado iyan. Pero kain muna tayo ngayon kasi gutom na din ako. Sige. Nagsumikap ng husto si Maria sa kagustuhang maging maligaya ang kanyang ina. At dumating na ang araw na kanyang pinakahihintay. Ikalawang karangalan, Maria Isabel Zaragoza. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, habang ginagawad ang parangal na nakuha ni Maria, malayo naman ang tingin niya na wari may hinahanap. Oh Maria, bakit ka malungkot? Nasaan yung nanay mo? Ito ang araw pagtatapos mo sa elementarya, pero tila wala siya? Masaya po ako, ma'am. Mas masaya lang sana ako kung andito si ina. O siya, alam ko naman na masayang-masaya ang inyong ina mo kahit wala siya dito sa eskwelahan. Dali-daling umuwi sa kanilang tahanan si Maria para ipakita sa kanyang ina ang kanyang medalya. Inay, tingnan po ninyo. Nakuha ko po ang pangalawa sa pinakamatataas na rangko sa paaralan namin. Bakit hindi mo nakuha ang pinakamataas? Alam mo ba ang ama mo nakakuha ng pinakamataas sa kanyang klase noong kabataan siya? Nay, bakit ganoon? Kahit anong pagsisikap ko, wala pa din sa iyo. Kahit anong sakripisyo, maski mawalan na ako ng oras sa paglalaro, ginagawa ko para lang maipagmalaki ninyo ako. Pero wala pa din. Mahal niyo ba talaga ako? Sinisisi niyo ba sa akin ang pagkamatay ni Itay? Dapat ba ako na lang ang nasagasaan at namatay? At hindi si Itay? Kasi simula noong trahedya na yon, kahit kailan hindi ka na naging masaya. Ayaw na ba ninyo sa akin, Inay? Mang-iyak-ngiyak na sambit ni Maria sa kanyang ina, at ang kanyang ina ay gulat na gulat sa lahat ng sinabi ng kanyang anak. Hindi niya lubos maisip na naapektuhan na ang kanyang anak dahil sa pangungulila niya sa kanyang asawa. Maria, hindi totoo yan. Mahal na mahal kita at ayoko na mawala ka. Kahit kailan hindi ko na inisip na sana ikaw na lang ang na-aksidente at hindi ang inyong ama.
Patawad kung nararamdaman mo lahat ng iyon. Siguro hanggang ngayon ay hindi ko pa din matanggap na wala na ang iyong ama at masakit pa din sa akin lahat kahit ilang taon na nakalipas. Patawad kung nasasaktan kita. Walang magulang ang gusto mawala sa kanyang anak. Babawi ako sa iyo, anak. Siguro simula na para labanan itong hinagpis ko sa ituon sa iyo ang aking pagmamahal. Patawad aking anak, at salamat na sa kabila ng aking pagkukulang ay nagiging mabuti ka pa ding anak na sa akin. Salamat, anak. Mahal na mahal po kita, inay. Mahal na mahal din kita, anak. At simula noon, nagiging masaya na ang tahanan ni Maria. Ang ilaw ng tahanan na dati pundi at hindi maaninag ang liwanag ay sumindi ng kaligayahan at pagmamahal sa buong tahanan. At diyan nagtatapos ang kwento ni Maria.